Hello sa inyo dyan. Una sa lahat, binabati ko kayo ng Happy Education Week. Binabati ko mga Education Society officers na talaga namang naghirap at nagpagod para mabigyan lang kayo ng isang masaya at makabuluhang Education Week. So, congratulations sa inyo. Pasensya na at hindi ako makakarating, pero sana sapat na muna itong video na ito para makasabay kayo at sabayan kayo sa selebrasyong ito. Ayun, so Happy Education Week! Yay! Ayun, sabi sa akin na ang tema ng Education Week sa taong ito ay Commitment to Excellence. So, nagpapasalamat ako sa kaibigan ko na nagpahiram sa akin ng iPad para lang meron akong visuals para sa inyo. Yun. Pero para sa akin, walang saysay na pag-usapan ng Commitment to Excellence kung hindi natin pag-uusapan ang mahalagang tanong na, bakit ka nandyan? Bakit education ang kinukuha mo? Bakit gusto mong maging teacher? Para saan? Ano bang mission mo? Mahirap kasi makita ang halaga ng commitment to excellence kung hindi mo alam ang sagot sa mga tanong na ito. Pero, pag-usapan natin ang salitang excellence. Dati tinatanong ko yung mga estudyante ko niyan, ano ba para sa inyong ibig sabihin ng excellence? Tinanong ko yung mga kaibigan ko, para sa iyo, anong definition ng excellence? At ang mga karaniwang sagot na nakuha ko ay ito. Magaling. So, ang pagiging excellent ay pagiging magaling. Mahusay. Panalo. Di ba kapag lagi kang nananalo sa mga contest o lagi kang nananalo sa sports o kung saan man, excellent ka. Excellent ka. Sabi din nila na ang excellent ay pagiging matalino. Pero dahil mahilig ako sa salita, gusto kong malaman kung saan ba talaga nanggaling ang salitang excellence. Kasi sabi nila, kapag nalaman mo kung saan nanggaling ang isang salita, dun mo makikita kung ano yung tunay niyang definisyon. So, tingnan natin. Ang salitang excellence, alam natin na galing sa salitang excel. Pero ang salitang excel pala ay galing sa salitang Latin na excellere. At ang ibig sabihin ng excellere ay to surpass. Tapos nagulat ako kasi iniisip ko to surpass. Wala naman siyang connection sa pagiging, or hindi, ang to surpass, hindi ibig sabihin ito magaling o mahusay o matalino o panalo. Pero sa Tagalog, ang to surpass ay paghihigit. Paghihigit. Ibig sabihin pala, ang excellence, ang tunay na definisyon nito ay isang paghihigit. Excellent ka kapag may hinihigitan ka. Tama naman kung isipin natin, di ba? Naging magaling ka dahil hinihigitan mo ang katamaran mo para mag-aral ng mabuti. Nagiging mahusay ka sa isang bagay dahil hinihigitan mo ang temptation na 'di ba, na maging mediocre, na pwede na, 'di ba? So naging mahusay ka kasi hinihigitan mo 'yon, yung parang pwede na tong trabahong 'to, 'di ba? 'Yun. So tama naman. Ang excellence ay isang paghihigit. Sa panahon ngayon, pansin ko na usong-uso na ang mga selfies. O yan, si Mona Lisa nagsi-selfie. Pansin mo yan sa Facebook, di ba, na maraming taong nagpapakuha sa sarili nila. At pati yung maging mga posts natin sa Facebook, ay pala selfie din. Ibig sabihin, laging patungkol sa ating sarili. Anong kinain mo, picture ng kinain mo, picture ng kasama mo, picture ng pinuntahan mo, mga pinagdadaanan mo sa buhay, problema mo, laging tungkol sa'yo. Pero, may mga bagay na mas malalaki. May mga bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. May mga problema na mas malaki kaysa sa ating mga problema. Hindi lang ang buhay natin ang pwede nating tignan at bigyan ng atensyon. Tumingin ka sa paligid mo, ang daming problema ng mundo na mas malaki kaysa sa'yo. Diba? Kamakailan lang nagkaroon tayo ng baha, nagkaroon tayo ng pork barrel scam. Ngayon naman may gera sa Mindanao.
Etong mga bagay ito, halimbawa ng mga bagay na mas malalaki sa'yo. Kapag nagsimula ka na magturo, ang mga problema at buhay ng mga estudyante mo ay mga bagay na labas sa sarili mo, pero tinatawag kang tumugon. Diba? Sa totoo lang, kailangan na kailangan natin ng mga teachers. At yung mga teachers na hindi lang magaling dito, pero magaling dito. Mga teachers na may pakialam na matuto mga estudyante. Pero alam natin na hindi madali yung gawin at hindi madaling piliin ang maging teacher. Kasi sabi nga nila, di ba, magti-teacher ka, wala namang kita doon. Mahirap umangat kapag teacher ka. Tapos nagpapagod ka pa. Parang buong 24/7 nagtatrabaho ka. Pati sa bahay, dala mo ang trabaho dahil nag-check ka ng papers, gagawa ka ng lesson plans. Ang visual aid mo, ihahanda mo. May mga meetings ka. Diba? Parang hindi matapos-tapos ang tungkulin mo bilang isang teacher. Pero ito ay parte ng pagiging isang teacher. Kasabay ng mga ilang bagay na napapasaya din sa'yo kapag natuto ang mga estudyante. Kapag sinasabi nila ng, Ma'am, I love you. Ganyan, parte din yun. At lahat ng itong bumubuo ng tawag sa'yo. Ito ang tawag sa'yo maging isang teacher. Isang teacher na magaling sa isip at sa puso. Ang tanong, hihigitan mo ba ang sarili mo? Hihigitan mo ba ang sarili mo para tumugon sa tawag na ito? Pangalawa kong tanong, para kanino ka magaling? Para kanino ka hihigit? Bakit, sino ang dahilan mo? Bakit hinihigitan mo ang sarili mo? So, higitan mo ba ang sarili mo para sa'yo? Kasi hindi ba ang tunay na magaling ay yung mga taong alam nila kung saan nila gagamitin ang galing nila? Wala kasing kwenta ang talas ng isip at tatas ng dila kung hindi mo to gagamitin para mas maging maayos ang mundo, to make this world a better place. Hindi ka magaling kung naiipon mo lang ang galing mo para sa iyong sarili. At hindi mo to nababahagi sa iba. So, sa ating mga teachers, para kanino nga ba tayo magaling? Siyempre, ang sagot natin sa tanong na ito ay, para sa ating mga estudyante. Sana ang sagot natin ay hindi para mag-promote o para maging principal, ganyan. Pero, kung seryoso ka sa totoong rason, bakit mo kailangang magturo ng magaling, ang sagot ay para sa ating mga estudyante. Ang ating mga estudyante ay nagtutulak sa atin para maging magaling tayo at tayo naman bilang teachers nila nagtutulak para maging magaling sila. So, balikan din yan. Sabi nila na ang excellence ay isang pag-angat. Kailangan mong umangat kasi yun yung pagiging magaling umaangat ka eh. Pero hindi ba minsan pag nagtuturo ka, na-realize ko na kasi nagtuturo ka ng lowest sections. Minsan, ang pagiging magaling ay pagbaba. Kung andito ang mga estudyante ko, kailangan kong mas bumaba pa para maiangat sila. Kasi kung papantayan ko lang sila, dun lang kami. Pero hindi ba kailangan mas bumaba pa ako sa level nila para maiangat ko sila? So, parang ganun. Ang excellence hindi laging pag-angat. Minsan, kailangan bumaba sa level nila. Diba? Kung back to basics, grade 5 na ang tinuturuan ko. Pero kung back to basics, dahil non-reader sila, bababa ulit ako sa level ng grade 1 para lang maturuan sila magbasa. At naalala ko si Anton J. na gano'n yung ginawa namin, isang taon, grade 5 siya, hindi siya makabasa nung una ng mga syllables, hihirapan siya magbasa. Pero sa dulo ng taon, pinapila ko sila. So may big book ako, tapos pinabasa ko sila isa-isa. Si Anton J. lumapit, tapos binasa niya. Nabasa niya, bagaman mabagal, pero natapos niya. Tapos tumabi siya. Sabi ko, Anton J., upo ka na. Ganun. Tapos sabi niya, Ma'am, dito lang po ako. Kasi, pwede pa po ba ako magbasa ulit? Tapos sabi niya dun sa katabi niya, kasi ang saya magbasa, di ba? Tapos sobrang natuwa ako kasi mula sa isang bata na hindi marunong magbasa
At ayaw magbasa kasi napofrustrate siya sa sarili niya. Hanggang dun sa bata sa dulo ng taon na natutuwa na magbasa at nakita niya sa sarili niya na kaya niyang magbasa. Ang laki ng talon. At siguro yun yung nagagawa ng excellence. Yun yung nagagawa ng excellence na natutulak silang maging magaling. Kasi ikaw din, nagsisikap kang maging magaling. At ito rin, ang mga estudyante yung nagtuturo sa akin na higitan ng sarili ko. Kasi may mga panahon na talagang mapapagod ka, na ayaw mo nang bumangon sa sobrang pagod, na lupay-pay ka na lang sa kama at ayaw mong pumasok. Pero kapag naalala ko na, nangako nga pala ako kay Jalil na storytelling day ngayon, babangon ka pa rin. Hihigitan at hihigitan mo ang sarili mo dahil sa kanila. At hindi ba yun yung ibig sabihin ng touching hearts, renewing minds, and transforming lives? Ito tayo. Ito ang ginagawa natin bilang mga teachers. Alam niyo, ang galing, nakakahawa yan. Dahil magaling ka, nagiging magaling ang mga estudyante mo. At kapag nakita ng ibang tao yung ginagawa mo, nai-inspire sila at gusto rin nilang maging magaling. Tinatanong ako ng mga kaibigan ko na, sa dulo ng taon, ano yung gusto mong marinig sa mga estudyante mo? Sasabi ko lang sa kanila na, sana marinig ko sa dulo ng taon, hindi yung, Ma'am, ang galing mong magturo. Kundi sana, sa dulo ng taon, ang marinig ko sa kanila ay, Ma'am, ang galing ko na. Ang galing ko na. Marami akong natutunan at kaya ko na. Ang pagtuturo hindi tungkol sa sarili. Ang pagtuturo tungkol sa kanila. Maging magaling tayo para sa kanila, sa ating mga estudyante. Pangatlong punto, mahirap maging magaling, pero mas mahirap maging mabuti. Alam natin tong kwentong to kasi sanay tayo sa kwento ng mga politiko na magagaling naman talaga sila, matataas yung credentials nila, marami silang alam dito, diba? Pero bakit may mga pagpili silang ginagawa na hindi nakakatulong sa mga taong pinagsisilbihan nila? So, ang tanong ko ay, magaling nga ba sila? Kasi para sa akin, ang pagiging magaling kakabit ng pagiging mabuti. Yung pagiging excellence and being a good person, magkasabay yun. Kasi pag pinili mong higita ng sarili mo, hindi ka nagiging madamot. Mas nagiging mapagbigay ka. Hindi ka nagiging mayabang. Dahil alam mo na, pag hinihigitan mo, marami ka pang kailangang matutuhan. Diba? At kapag palagi mo itong pinipili, nagiging parte ito ng pagkatao mo. At hindi ba itong pinakamagandang pwede mong ituro sa mga estudyante mo? Ang pagiging mabuting tao? At bakit mo patuloy itong pipiliin? Bakit kailangan may commitment to excellence? Commitment, yung palaging pagpili na maging excellent, palaging pagpili na higitan ng sarili. Bakit kailangan na kahit mahirap, magpapatuloy ka? Bakit ibubuhos mong lahat para sa estudyante mo? Simple lang yung sagot ko. Dahil nagmamahal ka. Dahil nagmamahal ka. Diba kapag may boyfriend ka, o kaya kapag yung sa pamilya mo, dahil mahal mo sila, gagawin mong lahat para sa kanila. Bibigay mong lahat para sa kanila. At ganoon din sa ating mga estudyante. Dahil na minamahal mong mga estudyante mo, gagawin mong lahat para sa kanila. Gusto mong matuto ang mga bata, gawin mong lahat para matuto sila. Gusto mong maabot nila mga pangarap nila, huwag kang bibigay, pagsikapan mo, at magtulungan kayo para pangalagaan ito, para hindi sila mag-give up, hindi sila, di ba, panghawakan nila ang mga pangarap nila. Makikita at mararanasan mo itong pagmamahal na to sa simula ng pagtuturo mo. Sa unang araw ng pagpasok mo sa classroom. Dahil hindi mo matatalikuran ang mga mukha ng mga estudyante mo. Yung mga mukhang uhaw na matuto, humihingi ng kalinga,
naghahangad at umaasa na balang araw, gaganda rin ang buhay ko. Balang araw, matutupad ko ang mga pangarap ko. At may isang taon ka bilang teacher nila. Sila ang dahilan bakit mahalaga ang commitment to excellence. Maraming salamat at muli binabati ko kayo. Good luck sa mga pag-aaral nyo. Good luck sa mga magte-take ng LET. Excited na ako na makita kayo bilang isang balang araw bilang co-teacher. Diba? Tawagin din kayong ma'am at sir. So yun, congratulations at maraming salamat.